Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita. Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila kasunod ng pagbuhos na ulan kaninang madaling araw dulot ng thunderstorm. At live mula sa Valenzuela, may unang balita si EJ Gomez. EJ, humupa na ba? Mariz, yes, bumahanga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya naman isa pong maulan, mahangin at makulimlim na umaga mga kapuso. At ilang lugar din po ang binaha. Pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa EDSA Quezon City pasado 1:30 ng madaling araw. Ganito rin ang sitwasyon mula sa EDSA Quezon Avenue hanggang sa EDSA Balintawak, dahilan para bumagal ang takbo ng mga motorista. May bahagi ng EDSA Balintawak ang nagkaroon ng tubig sa kalsada na umabot sa gutter deep. Iniiwasan ito ng mga sasakyang dumaraan. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Port Area, Gate 15 sa Maynila, kaninang 3:00 ng madaling araw. Bahagya rin bumaha sa Barangay Maysilo sa Malabon. Dahan-dahan sa pagtakbo ang mga rider, kotse at e-bike. Bumaha rin sa bahagi ng Dalandanan sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Pero nang tumigil ang ulan, humupa ang baha 5:00 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Mariz, yung nakikita natin ngayon, yan yung baha pa rin hanggang sa mga puntong ito sa isang establishmento, isang auto care shop ito. Dito yan mismo sa tapat nitong kalsada kung saan nagkaroon nga ng pagbaha na umabot sa gutter deep. Pero sa mga oras na ito ay wala naman ng baha dito sa kalsadang ito at makikita natin makulimlim pa rin at yung ambon o pag-ulan pabalik-balik naman. Yan ang unang balita mula po rito sa Valenzuela City. EJ Gomez, GMA News. Iniurong bukas, June 4, ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jingoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 pang akusado sa kasong graft kaugnay sa flood control issue. Kahapon dapat ang arraignment para sa 213 million peso graft case pero ipinagpaliban ito ng Sandigan Bayan 2nd Division dahil may mga nakabinbin pang mga motion sina Estrada at Bonoan. Ditong Lunes, naghain ng omnibus motion ang kampo ni Estrada para ipabasura ang lahat ng kasong may kinalaman sa flood control projects. Nakiusap din si Estrada sa anti-graft court na huwag na siyang pusasan at pagsuotin ng damit pang preso. Hiniling naman ang kampo ni Bonoan na ipagpaliban ng arraignment dahil sa alta presyon ng dating kalihim. Ibinalik si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame kung saan siya naka-hospital arrest. Balik naman si Estrada sa New Quezon City Jail. Bukas na umaga ang arraignment ni Estrada at Bonoan para sa kasong plunder. Sa hapon naman ang graft case. Hiling daw ang senador kung maaari siyang dumalo sa arraignment sa pamagitan ng video conferencing. Nagpadala na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga pinadadalo sa pagdinig bukas para sa pagpatuloy ng investigasyon sa flood control projects. Kabilang sa 34 na inimbita ng komite si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Kahapon, sinabi ng kampo ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na nag-deliver umano ng mali-maletang kickback sa ilang public official na binawi ang naunang imbitasyon kaugnay nito. Ibinalik din kahapon ng komite ang nasabing imbitasyon. Inimbitahan din ang kanilang abogado na si Attorney Levi Baligot. Pinadadalo rin sa pagdinig si Ombudsman Jesus Crispin Remulla o kanyang kinatawan, pati na rin ang mga kalihim o kinatawan ng Public Works, Justice at Budget Departments. Pinadalhan din ang imbitasyon si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez. Wala pang kumpirmasyon kung dadalo ang mga naturang personalidad sa pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee. Ikinadismaya ni Senador Rodante Marcoleta ang anyay tila pagmaliit ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano noong arestuhin sa Senador Jingoy Estrada.
Yung damdamin ko, hindi man lamang kami pinagbigyan, sinigawan na sinigawan ang Senate President. Bakit naman ganun ang naging pagtrato na? Okay. Parang minaliit na kami. Noong arestuhin si Senador Jingo Estrada sa loob ng Senado noong Lunes, nagkataasan ng boses sina Cayetano at Remulla. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi man lang nagprotesta ukol dito ang minority senators. Tanong ni Senador Ping Lacson, kasalanan pa ba ng minorya na hindi sila nagprotesta sa pagsigaw sa Senate President? Pasalamat na lang daw sila na hindi binigwasan ni Remulla si Cayetano dahil anya sa kinilos ni Cayetano. Para naman kay Senadora Risa Ontiveros, lahat ng damdamin ay valid. Lahat ng mga damdamin na yan valid. Doon sa pagtapik, tanungin na lang nila si Senator Jinggoy kung sino-sino sa amin sa minority ay nananatili pa rin yung pag-care sa kanya bilang tao. Showbiz Chika, mga bulilit na may pangmalakasang tinig. Chance nyo nang marinig, may upcoming audition ang reality singing show na The Voice Kids. This coming Friday at Saturday na yan, June 5 at 6, 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa GMA Network Studio 6. Open ang audition para sa kids ages 7 hanggang 13 years old. Ano pang hinihintay ninyo? This is your time to shine. Sa last season ng The Voice Kids, si Sofia Malyares ng Project Z ni Coach Zach Tabudlo ang champion. Go na! Audition na, guys! Good luck, kids! Bye!